Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon at nandito na po tayo sa chapter 9. So, I hope muli na tayo po ay lumalago, tayo po ay mas nai-inlove, tayo po ay mas nagugutom sa salita ng Panginoon at mas nakikilala po natin ang Panginoong Hesukristo na siya yung tunay na Diyos sa ating buhay. So dito matutunghayan po natin na ginamit naman ng Panginoon ang isang lalaking bulag to illustrate spiritual blindness. So ang Panginoong Hesukristo may nakitang isang bulag, pinanganak na bulag. Kasama niya yung mga disciple niya, kaya tinanong po nila si Jesus. Nasabi po nila, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kaniyang mga magulang?" So sabi ng Panginoon, pinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kaniyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So nakita po natin dito na ang isang bulag ay hindi po siya ipinanganak dahil sa kanyang kasalanan or dahil sa kasalanan ng kanyang magulang. Hindi po yun ang dahilan kung bakit po siya bulag, kundi para maipakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? I hope na malinaw po yan sa atin, kaya huwag po nating isipin na kung may mga kapansanan po tayo or may mga sakit po tayo ay dahil sa ating mga kasalanan, kundi ito po ay para ma-experience po natin yung kagalingan at yung kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Di po ba? So sabi po niya sa 4, kailangan gawin natin ang mga ipinagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So sinabi po niya na kailangan gawin po natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Kasi pag gabi, wala pong makakakita. Pero pag umaga or during the day, may makakakita. Sabi niya, habang andito pa ako sa sanlibutan, I am the light of the world. Sabi po niya. So sabi niya sa 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. So ganun ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. O diba? So ganun po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dumura po siya sa putik at ipinahid po niya sa mata ng isang bulag at isinugo po niya. Sabi niya, pumunta ka sa selo at doon ka maghilamos. So, nag-obey naman po yung bulag at ginawa niya yon and nakakita na po siya at maraming nakakita po sa kanya na siya na po ay nakakakita at marami pong nagko-question po ulit dito, marami pong na-amaze, may mga naniniwala, may mga hindi naniniwala. It is questionable for them kung paano siya nakakakita. Sabi niya, nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya. Noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano kang nakakakita? Tanong nila. So, sumagot siya, ang lalaking tinawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata, sabi niya. So pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa siyelo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghimlamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. So yun, nakakita nga po siya at dahil sa himala na nangyari na yon ay nag-investigate na naman yung mga parasiyo at mahilig sa kautusan. So sabi niya dito, 13, dinala ng mga tao sa mga parisiyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga parisiyo kung paano siya nakakikita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayoy nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang parisiyo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon.
sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Hindi maaaring mula sa Diyos ito dahil hindi po niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Sabi po nila, makasalanan ang Panginoon pero nakakagawa ng ganitong himala. Paano? Paano siya makakagawa ng himala kung siya ay makasalanan? Sabi ng mga Pariseo. Kasi ang akala po nila, they are righteous dahil sinusunod po nila yung law, po yung confident po nila. Pero hindi po nila alam na siya na yung Messiah, na kahit marami nga na ipinapakita ng Panginoon that He is the Messiah, hindi po nila ina-acknowledge yon dahil confident nga po sila doon sa about the law of Moses na nalalaman po nila, but they are spiritual blindness because of that pride na sila po ay anak ni Abraham. Pinapangilin po nila yung araw ng pamamahinga, but they are totally blind na siya na pala yung isinugo ng Panginoon na magbibigay po sa kanila ng kalayaan. So, talagang iniimbestigahan po nila kung ano talaga yung nangyari sa bulag na ito. Talagang kino-confirm po nila kung ano talaga yung identity ng isang bulag na ito, na kahit yung mga magulang, tinanong po nila ito, kaya sabi ng mga magulang niya, siya na po ay may tamang edad. Siya yung kausapin ninyo kasi simula nung ipinanganak siya talaga ay bulag. Sa 22, ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinaguga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa tamang gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli nilang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. O diba, pinasusumpa po nila sa pangalan ni Jesus, magsabi ka ng totoo. Sabi naman niya, hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ang kulit talaga, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya ulit. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyong akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami ang mga alagad ni Moses. O, di ba? Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Amen? So, sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Amen? Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan, at siya'y kanilang itiniwalag. Grabe, no? So, dahil sa kanyang paggaling ay naniniwala po siya na ang Panginoong Hesukristo ay isang nanggaling sa Panginoon. Siya yung sinugo ng Panginoon to be light into this earth. Diba? Siya yung ilaw sa mundong ito. Siya yung isinugo ng Panginoon dito sa mundong ito na magpalaya sa mga makasalanan, magpalaya sa mga may sakit, magpalaya sa mga nahihirapan. At isa po siyang naniwala na even though nasabi niya na isa po siyang prophet, but later on, na-acknowledge po niya yung pagka-lordship ng Panginoon sa kanyang buhay. O diba? So, grabe yung mga Pariseo. Grabe yung nangyari po sa kanya. So, dahil sa paniniwala niya na ang Panginoong Hesukristo, He is the Messiah, inalis po siya sa pagkahudyo. So, ganun din po tayo, pag super religious po tayo, super righteousness po tayo, or nananaig yung rules, law sa ating mga religion, nagtitiwalag po tayo kung hindi po siya nagtatights,
or something na maititiwalag ka sa religion na sinasalihan po natin. I hope na bago tayo maging isang member sa isang religion or church, ay pray po natin kung saan po tayo lalago sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, na hindi yung about the rules of religion. Hindi po tayo mahihirapan na i-glorify ang Panginoon dahil ang pag-worship sa Panginoon is malayang malaya. We have the freedom. Kung totoo naman po talaga po yung pagtanggap po natin sa Panginoon. I do believe na marami pong naniniwala dito that Jesus is the Messiah, pero dahil nga doon sa takot ng mga religious people na ititiwalag po sila, ay they just keep in quiet. Kaya kailangan nga po talaga we keep on praying for them, kasi there is a right time na marami pong mag-a-acknowledge na ang Panginoong Hesukristo ay Messiah dito sa bansang Israel. Sabi niya sa 35, na balitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ang mga parasiyo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po siya? Ginoo, sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya ay nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamban niya si Jesus. Amen. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang parasiyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa iyo. Dito, hindi lang nahil yung bulag para makakita, nakilala po niya ang Panginoong Hesukristo that He is the Messiah. So, hindi lang po pinagaling ng Panginoon, pati ang spiritual blindness po niya. Kaya sabi niya na yung mga nakakakita, sila po ay bulag. Pero ikaw na bulag, ikaw po ay nakakakita. Sabi po niya, kaya yung mga Parisin na nakarinig po doon, sabi po nila, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sabi po niya, so sabi ng Panginoon, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Amen. So dahil marami nga pong ipinakita ng Panginoon na nakikita po nila na siya po ay magpapatunay na He is the Messiah na isinugo ng Panginoon to be light dito sa mundong ito. Siya yung nagbibigay ng kalayaan, siya yung nagbibigay ng katotohanan, but never po nilang pinaniwalaan dahil sa kanilang self-righteous, sa kanilang pride, dahil sa mga alam po nilang law, dahil sa kanilang tradition, at ito po yung naghihindrance para makilala po nila yung katotohanan, para matanggap po nila yung katotohanan. Kaya dangerous po talaga yung knowledge lang, yung alam po natin about sa salita ng Panginoon, kung hindi po natin na-acknowledge yung pagka-makadiyos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya once again, napakahalaga yung pag-acknowledge po natin that Jesus is Lord sa ating buhay, na siya yung tagapagligtas po natin. Dahil ito po yung magbibigay po sa atin na kalayaan at patungo sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So dito, natunghayan po natin, Jesus is the light of the world. He bring healing physically and spiritually blindness. He bring new life, yung pagbabago, yung suffering na mayroon po tayo. It is the opportunity for us to experience the presence of the Lord sa ating buhay. I hope na natuto po tayo dito na yung mga sakit po natin, yung mga sufferings po natin, it's not galing sa Panginoon. Hindi dahil tayo po ay makasalanan, kundi para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, that He bring healing at maranasan po natin yon sa ating buhay. It is not punishment. It is a comfort
ng Panginoon po sa atin na nandito ako ang kailangan mo. Diba? Mindset po talaga, mindset. Amen. Maraming salamat muli. Tayo muli ay magpapatuloy. I hope na mas lumalalim po tayo at kumakapit po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, and always remember that Jesus is our Lord. Lamang po ang makakapagbigay ng kalayaan po natin. I hope na magiging matalino po tayo na being a follower of Jesus Christ. Ang pagiging Christian ay hindi po yun paghihirap, kundi kalayaan po yan. Amen? So, yun lamang po. God bless and shalom, shalom.